Ang Revelation chapter 12 ay isa sa parenthetical chapters. At kapag po sinabing parenthetical, ito ay isang pangyayari na naisingit lamang. At gaya ng sinabi ko sa part 7a, ang chapter 12 ay isa sa parenthetical chapters. Ito ay mangyayari sa second 3.5 years ng 7 years of tribulation. At malalaman natin sa pag-aaral kung bakit siya nagsimula sa Great Tribulation sa second 3.5 years. Ngayon, basahin po natin ang talata. Payag chapter 12 verse 1. Kasunod dito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtam ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Ngayon, talon muna tayo sa verse 5 dahil nais ko po munang mag-focus tayo sa babaeng malapit ng manganak. Verse 5, ang babaeng ito'y nagsilang ng sanggol ng lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas papuntang Ilang, isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Una, identify muna natin ano ba ang ibig sabihin na siya ay isang babae. Una sa lahat, ang babaeng ito ay simbolo lamang at hindi po ito literal. Dahil malayo po ito sa katotohanan na may isang babae na nararamdam ng araw at nakatungtong sa buwan at may korona na 12 bituin. Kapag po ang Biblia ay nagsasabi na malayo sa katotohanan o malayo sa siyensya, hindi po natin pwedeng gawing literal, sa halip ito po ay simbolo lamang. Well, kagaya na napag-aralan natin sa part 7a, kapag ang Biblia po ay mula sa Old Testament at New Testament ay nabanggit ang simbolo na babae, ito ay grupo ng mga tao na mananampalataya sa ating Diyos. Mga mananampalataya sa tunay na Diyos. Ngayon, anong klaseng mananampalataya ba ito? Sa Book of Revelation, may 3 babae na nabanggit dito. Una, ang babaeng Babylonia na kumakatawan sa paganong Kristiyano na siyang napag-aralan natin sa part 7a. Pangalawa, ang babaeng ikinakasal, which is ito yung mga tunay na Kristiyano na nasa langit na sa panahon ng 7 years of tribulation. Pangatlo, ang babaeng malapit ng manganak, which is ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon, sino bang babaeng ito na tumatakas papuntang Ilang? Kung babasahin natin ang verse 6, ang babae naman ay tumakas papunta sa Ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 na araw. Ang 1,260 days is equal to 3.5 years. Nagtago ang babaeng ito dahil sa galit ng dragon o ni Satanas. Una, hindi pwedeng ito yung babaeng Babylonia, which is yung one-world religion o yung Roman Church, dahil ang mananampalatayang ito ay persecuted woman. Ang babaeng buntis na ito ay persecuted woman means persecuted believers ang mga ito. Kumpara sa babaeng Babylonia na mayaman at makapangyarihan at nakaupo sa halimaw. Pangalawa, hindi rin pwede ito yung Christian believers dahil during the 7 years tribulation, nasa langit ang mga raptured Christian believers sa oras na ito. Hindi gaya na babaeng buntis na ito, nasa lupa. Tumatakas papuntang Ilang para protektahan ng Diyos sa loob ng 3.5 years or during Great Tribulation. Kaya hindi po ito church o yung Bride of Christ. Kaya ang babaeng ito ay kumakatawan sa bansang Israel. Ayon sa Hosea chapter 2 verse 19 to 20, ang bansang Israel ay tinawag ng Diyos na kanyang asawang babae, means babae rin ang simbolo ng bansang Israel. Isa sa dahilan kung bakit ito yung bansang Israel, yung sinasabi kasi sa verse 1. Siya daw ay isang babaeng nadaramtam ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang tanong, may nabanggit ba na ang araw, buwan at 12 bituin ay sumisimbolo sa bansang Israel? Well, kung babasahin natin ang Book of Genesis, ang istorya ni Jose na isa sa mga anak ni Israel. Bagamat ang simula ng lahi ng Israel ay mula kay Abraham patungo kay Isaac, si Jacob ay tinawag na Israel sa middle part of Genesis.
Si Israel ay may 12 anak at isa sa paborito ni Israel dito ay si Jose. Si Jose ay pangalawa sa bunso ng 12 anak ni Israel. Minsan, si Jose ay nanaginip ng ganito ang sinasabi. Genesis chapter 3 verse 9 to 11, nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita kong sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami at ang iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa iyong harapan? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ayon sa istorya, pinakita ng Diyos kay Jose ang magiging future niya at ang kanyang pamilya. Hindi na natin pag-uusapan ang istorya ni Jose, pero focus tayo sa ginamit ng Diyos na simbolo sa sambayanan ni Israel. Ang sabi sa verse 10, sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ng ama. Kami at ang iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Ibig sabihin, ang interpretasyon pala ni Israel sa panaginip ni Jose tungkol sa 11 bituin, buwan at araw ay sumasagisag sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Ang 11 bituin ay sumasagisag sa kanyang mga kapatid at kapag sinama niya na ang kanyang sarili, ito ay bumubuo ng 12 bituin. Ang buwan at araw ay sumisimbolo sa ina at ama ni Jose, which is si Israel at ang kanyang asawa. Sa madaling salita, sa Genesis nabanggit na ang 12 stars, sun and moon ay sumasagisag sa buong sambayanan ni Israel. Kaya ang babaeng malapit na mga anak na ito ay sumasagisag sa bansang Israel sa middle of tribulation. Dapat nating maintindihan mga kababayan na ang sentro ng Biblia ay talagang umiikot sa bansang Israel lamang. Ang bida ay ang Diyos at ang bansang Israel. Ang Book of Genesis hanggang Revelation, ang sumulat nito ay mga Hudyo o mga Israelita. Sa Old Testament books, si Moses, mga major and minor prophets, lahat sila ay Hudyo. Sa New Testament books naman, ang mga apostol at mga sinaunang Kristiyano na gaya ni Lucas at Mateo ay mga Hudyo. Kaya ang Bible ay technically sinulat ng mga Hudyo, naka-address para sa mga Hudyo. Kaya hindi Romano-Katoliko ang sumulat ng Biblia, kundi mga propetang Hudyo at mga apostol na Hudyo. Meron mang nabanggit para sa ating mga hentil, ito ay yung kaisa-isang apostol ni Kristo na walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya hindi lahat ng verse sa Bible ay patungkol sa ating mga hentil, maliban lang sa sinulat ni Apostol Pablo. Kaya sa 7 years of tribulation, ito ang panahon ng mga Hudyo. Bumalik na ang atensyon ng Diyos sa mga Hudyo sa panahon na ito. Kaya ang babaeng buntis dyan ay hindi si Birheng Maria na itinuturo ng mga Katoliko, kundi ito ay simbolo ng bansang Israel. Walang kinalaman ang Gentile nation na gaya ng Roma o Vatican tungkol sa babaeng ito. Kaya wag po tayong maniniwala agad-agad sa mga nagtuturo ng Revelation na laging isinisingit tayong mga hentil. Dahil ang 7 years of tribulation ay panahon para sa mga Hudyo. Dapat kasi natin maintindihan na salimpusa lang tayong mga hentil sa Bible. Hindi tayo ang bida dito. Si Kristo at mga Hudyo ang main character dito. Tayo mga hentil ay extra lang sa senaryo sa Bible. Dahil meron talagang timetable para sa mga Hudyo at timetable sa ating mga hentil. Gaya na napag-aralan natin sa part 1, ang 7 years of tribulation ay timetable ng Diyos para sa Israel. Kaya nga after ng rapture sa dispensation ng grace, tapos na ang dispensation ng church. Tapos na ang timetable para sa atin. Gaya na napag-aralan natin sa part 3 na tayo ay walang dahilan para manatili sa 7 years of tribulation. Dahil ang 7 years of tribulation ay para sa mga Hudyo. Kaya hindi na libre ang kaligtasan sa 7 years of tribulation. May halo na itong works. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang rapture ay mangyayari bago mag 7 years of tribulation. Bago lumitaw ang suwail o ang antikristo na kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Na ayon kay Apostol Pablo, kailangan maalis muna yung humahadlang, which is tayo yun, para lumantad ang suwail o ang antikristo.
Kaya bago lumantad ang Suwail o ang Antikristo, kailangan mawala muna tayong mga totoong Kristiyano. Ngayon ang tanong, ano ba ang sakripisyo ng mga Hudyo in the past 2,000 years? Simula nung tinanggihan nila si Kristo. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 12 verse 2, malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Well, sa loob ng 1,993 years mula noong 33 AD hanggang ngayong 2023 AD, ang buhay ng mga lahi ni Jacob ay puno ng hinagpis, hirap at kamatayan. Kaya siya hinalintulad sa babaeng manganganak. Yun ang meaning na siya ay babaeng malapit ng manganak. Nagsimula ang paghihirap ng bansang Israel pagkatapos nilang ipako sa krus ang kanilang Mesaya. Noong 70 AD, nagaklas ang bansang Israel laban sa imperyo ng Roma. Sila ay nilusob ng libo-libong Romanong sundalo at nasakop na nito ang bansang Israel. Maraming namatay at dito nawasak ang Second Temple ng mga Hudyo. Ayon sa mga Jewish historian na ang Second Temple ay winasak ng Romano, lahat ay ginuho. Dahil sa pagitan ng mga bricks nito, nakadikit ang mga lantay na ginto na siyang nasamsam ng mga Romanong sundalo. Kaya yun ang dahilan kung bakit walang bato na nakapatong sa kapwa bato, lahat ay ginuho ng kanilang battering ram. Kaya tama ang ating Panginoong Hesus sa kanyang propesiya na nakasulat sa Mateo chapter 24 verse 1 to 2. Ang sabi, lumabas si Hesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi sa kanya, nakikita ba ninyo ang gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala ring matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Napaka-accurate ang propesiya ng ating Panginoong Hesus na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat talaga ay gumuho. Historically, na-fulfilled ito noong 70 AD during Roman siege. Ang verse na ito nagpapatunay na talagang totoo ang Bible. Na ang Bible talaga ay salita ng Diyos, harmonize ang Bible sa world history. At doon nagsimula ang pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo at never siyang naging bansa hanggang 1948 after ng World War II. Sa madaling salita, ang lupang pangako ay iniwan ng mga Hudyo at walang nakatirang Hudyo sa panahon na yon. Sa pagitan ng 70 AD to 1948 AD, narito ang mga listahan ng imperyo na nasakop ang lupang pangako sa loob ng 1,900 years. Yung the Roman period noong AD 70 hanggang 325 AD, Byzantine period 325 to 614 AD, the Persian period 614 to 634 AD, the Arab period 634 to 1072 AD, the Seljuk period AD 1072 to 1099, the Crusaders period AD 1099 to 1291, Mameluke period 1291 AD to 1517 AD, the Turkish Ottoman period 1517 to 1917 AD, the British period 1917 to 1948 AD, at Independent period 1948 hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya mula 70 AD hanggang 1948, walang Hudyo o Israelita na nakatira sa lupang pangako. Mula Roman period hanggang Ottoman period, bagamat noong British period noong 1917 hanggang 1948 ay unti-unti na nakakabalik ang mga Hudyo sa lupain ng lupang pangako. Sa bawat panahon sila ay ban sa lupang pangako sa iba't ibang mga kadahilanan. Mahabang panahon na nakatira sa lupang pangako ay mga Muslim at dito nga naitayo ang Dome of the Rock. Ang tanong, kailan nilikha ang Dome of the Rock na ito? Ang Dome of the Rock ay itinayo sa pagitan ng 685 AD at 691 AD. Sa una, hindi bilang isang mosque para sa pampublikong pagsamba ang Dome of the Rock, kundi bilang shrine pa lang para sa mga peregrino. Kagaya na sinabi ko sa part 8a, ang Dome of the Rock ay second of the most holy place ng mga Muslim. May mga titulo ng lupa dito, kaya hindi ito basta-basta makukuha ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Dahil kapag kinuha nila ang Dome of the Rock o mawawasak ito,
sisiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig at magdedeklara ng jihad ang Arab-Muslim na mga bansa. Kaya almost 1,900 years na ang lupang pangako ay tinitirhan ng mga Palestiniang Muslim. Noong World War II, ang mga Hudyo sa iba't ibang bansa gaya ng sa Europa ay dumanas ng matinding persecution sa kamay ni Adolf Hitler. Ayon sa world history, ang pagpatay sa mga Hudyo na ito ay tinatawag na The Holocaust. Kung i-google mo kung kailan ang Holocaust, ito ang iyong mababasa. The Holocaust was genocide of European Jews during World War II between 1941 to 1945. Nazi Germany and its collaborators systematically murdered some 6 million Jews across German-occupied Europe, around 2/3 of Europe's Jewish population. Ang Holocaust na siguro ang pinakamasakit na pangyayari sa kasaysayan ng mga Hudyo na mas malala pa kaysa noong 70 AD sa kamay ng Roman Empire. 6 million na mga Hudyo in total ang namatay sa panahon na ito. Ang lahat ng dugo ng mga Hudyo ay nasa ilalim ng kamay ni Adolf Hitler ng Germany o ng Alemanya. Natapos ang World War II, natalo ang Germany, Japan at Italy. Bumagsak ang Berlin at nagpakamatay si Hitler. Nang bumagsak ang Italy, si Benito Mussolini ay binaril ng mga Italian partisan na nakahuli sa mag-asawa habang tinangka nilang tumakas patungong Switzerland. Nang bumagsak ang Japan, 2 atomic bomb ang nagpasuko sa Japan, isa sa Nagasaki at isa sa Hiroshima, na naging dahilan para sumuko ang bansang Hapon sa ilalim ng Allied Nations. Pagkatapos ng World War II, dito na naitayo ang United Nations. Ang layunin ng United Nations ay pagkakaroon ng pagkakaisa ang lahat ng bansa sa mundo upang huwag nang maulit pa ang bangungot ng World War II. Ang mga bansa sa mundo ay nagsama-sama, including ang ating bansang Pilipinas na nagpasakop sa United Nations. Layunin na magkaroon ng international policies para sa kapayapaan ng buong mundo. Simula na nagkaroon ng United Nations, ang mga kolonyal na bansa na gaya ng Britanya, Espanya, Alemanya, Amerika, Japan at Union Soviet o Russia ay pinalaya ng mga bansang sakop nito. Dahil sa malinis na layunin ng United Nations na magkaroon ng bansang nagkakaisa para maiwasan ang bangungot ng World War II. At isa nga ang bansang Pilipinas na pinalaya ng mga Amerikano sa panahon na tayo ay sakop nito. Ito ay nangyari noong July 4, 1946 after ng World War II. Gayon din ang Korea na nahati sa dalawa na sakop dati ng Union Soviet sa norte at Estados Unidos sa katimugan. Maraming bansa ang pinanganak sa panahon na ito na dating sakop ng Amerika, Britanya at Espanya. Noong May 14, 1948, isang bansa ang napaka-kontrobersyal na isinilang. Ito ang lupain ng Palestina o ang lupang pangako, na pinalaya ng Britanya ang siyang huling sumakop dito. Sa maigpit na botohan ng mga bansa na pagdesisyonan ng mga bansa ang kapanganakan ng bansang Israel sa lupain ng Palestina na siyang kinagalit naman ng mga Muslim na bansa. Majority ng mga bansang Muslim ay hindi bumoto dito dahil hindi sila sang-ayon na tirhan ang Palestina sa panahon na ito. Pero ang kanilang bilang ay hindi sapat, kaya noong May 14, 1948 ay isinilang ang bansang Israel. May mga kasunduan sa United Nations na partition ng mga lupa para sa mga Palestinian at sa mga Hudyo. Ang napagkasunduang ito ay hindi matanggap ng mga Palestinian dahil mahabang panahon na sila ay nakatira doon at may mga titulo sila ng lupa. Naging kontrobersyal ang desisyon ng United Nations, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang conflict between citizens of Israel at mga Palestinian. Dahil sa hindi matanggap ng mga Arab countries ang pagsang-ayon ng pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako noong May 14, 1948. Ang existing civil war na meron sa Israel sa panahon na ito ay nauwi sa matinding conflict sa mga Arab nation na naging dahilan ng paglusob ng Arabong bansa gaya ng Egypt, Syria, Jordan, Iraq na tinatawag na Arab-Israeli War. Ito ang unang Arab-Israeli War ayon sa world history. Dito nagsimula ang walang katapusan conflict between Israeli and Palestinian Arabs. Ang
kapanganakan ng bansang Israel noong 1948 ay isang fulfillment na naman ng propesiya. Kung babasahin natin ang Zechariah chapter 10 verse 8 to 9, tatawagin ko sila at muli kong titipunin, sa mga kaaway sila'y aking tutubusin. Tulad noong una, sila'y pararamihin, bagamat sila'y pinangalat ko sa iba't ibang mga bansa, hindi nila ako malilimutan doon. Sila at mga anak nila'y maliligtas at makakabalik sa kanilang tahanan. Ang Book of Zechariah ay ikalawa sa huling libro ng Old Testament, which is malapit na sa New Testament. Kaya ang pagkalat nila sa iba't ibang bansa na sinasabi dito ay future Israel, which is ang propesiyang ito'y natupad noong May 14, 1948. Maraming mga Bible scholar ay ganito ang pananaw sa propesiyang ito. Yun nga lang, sa pagitan ng May 14, 1948 at October 6, 1973, hindi bababa sa 4 na malalaking digmaan ang sinagawa sa gitnang silangan sa pagitan ng Hudyo at Arabo. Una nga yung Independence War na nagsimula noong November 29, 1947 at nagpatuloy ng ilang paggambala hanggang February 24, 1949. The Sinai War nagsimula noong October 29, 1956 at natapos noong November 5, 1956. The Sixth Day of War nagsimula noong June 5, 1967 at natapos noong June 10, 1967. Ang Yom Kippur War na nagsimula noong October 6 at natapos noong October 25 noong ding 1967. Pero pa yung Gulf War na nangyari sa away ng Iraq at Kuwait at ng United States noong 1991. Nadamay ang bansang Israel sa pagpapakawala ng Scud missile ni Saddam Hussein, tanda ng galit ng Arabo sa mga Hudyo. Hindi mabilang na konflik sa Israel hanggang sa panahon natin ngayon. Bagamat malalakas at mayayaman ang bansa ng Arab-Muslim countries na kalaban ng Israel, malahima lang nananalo ang bansang Israel. Kung titingnan mo sa mapa, napakalit na bansa lang nito kumpara sa mga Arabong Muslim na bansa na nakapaligid dito. Sa tuwing natatapos ang labanan, nababawi ng Israel mga lupang kasama sa lupang pangako sa estado nila. Isa pa sa napaka-kontrobersyal na pangyayari sa Israel ay nangyari noong December 6, 2017. Sa tulong ni President Donald Trump, ang kapital ng Israel na Tel Aviv ay hindi na kapital ng Israel, kundi Jerusalem na. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Isang katuparan na naman ito ng propesiya sa Biblia na ang Jerusalem, specifically ang Temple Mount, ay unti-unting nababawi ng bansang Israel. Kamakailan lamang noong May 2021 na Israel-Palestine Crisis o Operation Guardian of the Walls, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Hudyo at Arabo sa mga lungsod ng Israel. Gayon din ang Hamas sa Gaza ay nagpadala ng mga rocket ng militar sa Israel at hinarang ng Israel ang makabagong Iron Dome, ang pinakamapanganib na mga rocket mula sa Palestine. Ang Iron Dome ang pinaka-trending na armas ng Israel sa panahon natin ngayon.